Salamat sa Panginoon sa patuloy nating pagninilay sa bawat aklat ng mga awit at sa bawat aklat ng ating mga kasulatan, na that we are blessed for this moment na kung saan ay nakakapagnilay po tayo at nakaka-receive ng mga mensahe mula sa ating Panginoon na nagpapalakas ng ating espiritu at kaluluwa. Ang ating spiritual nourishment ay lumulusog. Okay, sabi po dito sa chapter 32 ng aklat ng mga awit, sabi po dito ay paghahayag ng kasalanan at kapatawaran. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ni Yahweh ay di naparatangan dahil lance na siya ay hindi nagkasala at hindi nanlilang. Nung hindi ko pa naihahayag ring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong walang lakas katawan. Hamog ang kapari sa digring natutuyo sa sikat ng araw. Verse 5. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo ay daing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ng malaking baha, di sila abutin. Kublihay ko ikaw ang sasagip kong nababagabag, aking aawitin ang pagkalinga at iyong pagliligtas. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang iyo, ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Purihin po ang Panginoon. Verse 9, huwag kang tumulad sa iyong kabayo o sa iyong mola, na para tumigil ay kailangan pang hatakin ang renda. Mapaparusahan tiyak ang pagdurusa iyong masasama, wagas ng pag-ibig ng dulot ni Yahweh sa nagtitiwala. Last verse 11, lahat ng matuwid at tapat kay Yahweh ay magalak ng lubos dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng tao sa kanya ay sumunod. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Let's prepare ourselves to listen for the word of God for today, ating mensahe ngayong araw. So yun po ang papuri Ama, salamat po Holy Spirit for being with us. Thank you po Ma'am Annalyn, back to you po. Amen. Glory to God po sa pagkabasa ng ating banal na salita sa mga awit chapter 32 at tayo po'y dumako na sa ating mensahero. Ngayong umagang ito, walang iba po kundi ang ating Pastor Nilo. Amen po, Pastor Nilo. Amen. Good morning po. Amen. Salamat po. Tuloy-tuloy na tayo and we've been prayed for at least 3 times siguro and alam ko naman na tayo naihanda ating mga puso sa oras nito para sa mensahe ng Panginoon. Gusto po mag-share ng screen. Sana ay ayan. Okay. Okay. May tatanungin ko po ulit kasi hindi ko nakikita. Meron pong nakikitang topic. Amen po, meron po. Okay, ililipat to po ha. Ayan. Nalipat po. Yes po. Amen po. Yun, salamat naman. So yun po, purihin ang Panginoon sa umagang ito. At yun nga, napakaganda po ng awitin na ito. And this is entitled po na yung Blessings of Forgiveness o yung ang pagpapala ng kapatawaran. Ano po? Yung Psalm 32 po is being accounted to David. Ano po? At ito ay isang napakagandang awit na nagsasalita tungkol sa blessing ng forgiveness at yung joy ng pagkakaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Remember that pag tinanong nga tayo, anong religion mo? Minsan, kalimitan sinasabi natin, naku, wala po kami religion, may relasyon kami sa Diyos. So napakahalaga po ng relationship na yon. At kaya tayo na-reconnect sa God, sa relationship na yun, is because we are forgiven. Kaya napakahalaga po at na it's not just a one-time, when it comes with regards to our salvation, one-time forgiveness po yun. Ibig sabihin, nung tayo'y nagsising totoo,
humingi ng tawad sa Panginoon, pinatawad tayo ng Panginoon, nilinis sa lahat ng ating mga kasalanan, at dapat nanumbalik ang relasyon natin sa Diyos. Pero sa pangaraw-araw nating buhay, hindi lang kay David, kundi sa bawat sa po sa atin, makikita natin na naroon pa rin yung pangailangan natin na tayo ay mapatawad ng ating Panginoon. And alam naman natin na prerequisite dyan ay yung paghingi ng tawad or repentance. Okay. So, gain din, makikita po natin, sinulat niya ito ni David after ng kanyang kasalanan with Bathsheba. Sa 2 Samuel chapters 11 and 12, makikita natin yung kwento. At dito sa awitin na ito ay makikita natin yung pagbubulay-bulay ng sa mga kahinatnan ng kasalanan. At then yung ginawa ng pag-amin ni David at eventually yung mga pagpapala ng forgiveness. Ano yung mga kaakibat ng pagpapala. Kaya napakaganda po nito. We can share it, read it together with Psalm 51. Yun namang Psalm 51 is later on. Ayoko nang i-preempt pero maganda rin po yun sapagkat ito'y kaugnay ng awitin na to na yun naman ay after na si David ay kinonfront ni Prophet Nathan. So, tingnan po natin ang ating paksa. Una, nakita natin sa talatang 3 hanggang 4 yung bigat ng hindi pinatatawad na kasalanan. Hanggat ang kasalanan ay hindi natin nararanasan yung kapatawaran ng ating Panginoon, maybe because una, hindi pa tayo nagsisisi. Di ba? Prerequisite po sa pagpapatawad. Bagamat laging nakalaan sa atin ang kapatawaran, meron din naman tayong dapat gawin. And that is to confess our sins. Sabi sa 1 John 1:9, if we will confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Hindi lang patatawarin, nililinisin pa doon sa pinatawag ko pong I term it na mantsa ng kasalanan, and that is guilt. So, yun din po yung ikalawa. Una, baka hindi pa tayo na-request ng forgiveness. At ikalawa, baka nakapagsisi na tayo, and yet, ayaw pa rin nating patawarin ang ating sarili. Kaya, hanggat ganun ang nangyayari sa buhay natin, naku, malalaman natin, mararanasan natin, ano po yun, yung physical at yung emotional effect ng unforgiven sin. No po? Yung hindi pa napapatawad. Ano pong sabi diyan ni David sa talatang 3, nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala. Ano pong effect nito? Ako'y nangihina sa maghapong pagluha. Kita niyo po, napaka-emotional niya. Heart yung emotions niya at yun ang ibig sabihin ng pagluha. Wala naman sigurong taong luluha ng walang dahilan. It's either tuwa, napapaiyak sa tuwa, napapaiyak sa dalamhati, sa pigati. Kaya kita natin doon, at yung sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan, wala nang natirang lakas sa katawan. So even physically, nakakadrain po ang sin. If not confessed, it is not forgiven, and it is draining our emotions. Bilhin nyo, iyak ng iyak maghapon. Maghapon pagluha. Baka yung mga sabihin ng mga Pilipino, malamang sa malamang, bato na ang iniluluha natin. Dahil nga, hindi pa niya ipinapahayag yung kasalanan. And then, nakita rin natin dito yung kahalagahan ng pagkilala sa pag-amin ng kasalanan. Yan. Dapat po makita natin kung ayaw natin na tayo'y manghina, kagaya ng sabi ni David, sa araw at gabi ako'y pinarusal, wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Kaya, mga kapatid, siguro naman, ito ay talagang karanasan natin. Yung guilty feelings, yung pakiramdam na kaaway mo ang Diyos o at least nagtatago ka sa Diyos
o kahit sa mga kapwa natin na meron kang ginawa na kalimitan. Kasi pag gagawa ng mali, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan, tingin sa likod o harapan at nalilimutan tumingin sa itaas na nakatingin ng Panginoon sa atin. Ano po? And kitain ng Panginoon. And it is hard. Alam niyo po, merong isang kwento, yung magkapatid, nagbakasyon dun sa lola sa probinsya. Yung lola may mga alagang itik. Ano po? Yung itik, yung parang pamilya ng bibe, pato, like that. Ano po? So, doon ay merong laruan na tirador at yung magkapatid, si ate at saka si Totoy, ay nagpaligsahan. At sabi ng bata, ate, tingnan mo, ang galing ko. Pinuntiriyan niya ng tirador, may balang bato yun, yung itik, at boom, sakol, patay. So dahil po dito, ay itinago ng bata sa takot. Ano po, inilibing nila na hindi alam ng lola. Ganito po nangyari. Pag nakain sila, sabi ng lola, o ate, ikaw ang maghuhugas ng mga pinagkainan, ikaw maghihimpil ng mga plato, ako aalis muna. Sabi ng ate, abay, opo lola, gagawin ko po yan. So, pag alis ng lola, sabi ng ate, Totoy, maglinis na, maghimpil na, maghugas na ng mga plato. Sabi ng bata, aba ate, ikaw ang inuutosan ni lola. Sabi ng ate, ang itik. Yan. So, dahil doon, natakot yung bata at hinugasan niya yung mga pinggan, lahat. So, natulog sila. Hindi, kinabukasan, sabi ng lola, ako ay may lalakarin lang sa sandali. Ate, ikaw na ang magligpit ng hinigan nyo, kulambo, at saka ng mga unan at mga kumot at bani. Opo, lola, sabi ni ate. Pag alis ng lola, sabi ni ate kay Totoy, Totoy, inisin mo na ang ating hinigan. Sabi ni Totoy, ate, ikaw ang inutusan ni lola. Sagot naman agad ni ate, ang itik. Iyan. Alam niyo po, lumipas ang 2-3 araw at pauwi na sila uli sa kanilang bahay, napansin ng lola si Totoy. Sabi ng lola, mukhang hindi ka nag-enjoy sa iyong bakasyon. At mangyak-ngyak siya nagsabi, kasi po, si ate, lahat ng ipinapagawa niya sa kanya, sa akin ipinapagawa. Bakit? Sabi yun. Kasi po, sasabihin ko ng totoo, yung unang araw po namin dito, natilador ko po at napatay ang inyong itik. Nako, iyon. Kaya pala, sabi ng lola, huwag kang mag-alala, nakita ko yung bagay na yon. At hindi naman ako nagagalit dahil yun ay laro-laro ninyo, aksidente nangyari. At sana noon mo pa sinabi para ikaw ay nag-enjoy. Kapatid, no? Ganun ang sistema kapag hindi pa natin na i-confess ang ating kasalanan. Di ba? Natatakot tayo. We are, kung hindi man yung ate, si Satanas at ang mga demonyo ay may hold sa atin na habang hindi tayo nagko-confess ay kaya niyang diktahan tayo. At sasabihin ng itik o yung mga tinago nating kasalanan. Ano po? Let's confess it to God. Ano po? Kagaya ni David. Sabi ni David, doon sa talatang 1, kita niyo po, mapalad ang taong pinatapat. At doon sa talatang 3, nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghihina sa maghapong pagluha. Kaya, mabigat po. If the sins are unconfessed, hindi po ito makatutulong sa atin. So, let's confess our sin. Hindi po. Sa talatang 5, sabi, kaya't ang kasalanan ko'y aking inamin. Iyan. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y ipagtapat at ang mga sala ko'y ipatawad mong lahat. Iyon. So, dahil nga mabigat, pasanin na yung unconfessed sins, sabi po ni David, finally, God,
iniya. Kasi po, we are thinking na kumisan, alam natin, all-knowing ang Diyos, alam natin, makapangyarihan ng Diyos, but we are thinking at the back of our mind, naku, sana hindi alam na, Lord, ano po, ganyan. Pero wala po eh. Hayag naman ito sa Panginoon, ang kailangan lang, i-confess po natin to. Pwedeng sabihin ng iba, alam na naman ng Panginoon kung ano yung kasalanan ko, but wait, ang utos ng Diyos, ipahayag ang ating mga kasalanan. Why? Because sa pagpapahayag, there is admission. Ano po? So, kita niyo yung ginhawa na naramdaman po ni David, yung doon sa pag-amin at doon sa pagtanggap ng kapatawaran. So, yung paghahanap ng kapatawaran, sabi ni David, at yung ginhawa matapos niyang ipagtapat ng kasalanan, binabanggit niya sa awitin na ito. Kaya, hindi sa Psalm 51, sabi doon sa Psalm 51, patukarin mo ako, Panginoon, something like that. Ayaw kong i-prempt yung magiging preacher doon. Nadaanan po natin. Pero sabi niya, nang matuto kong ipahayag, hindi siya makapag-testify, hindi siya makapag-share ng kabutihan at kaligtasan ng Panginoon hanggat hindi siya nagsishare. Hanggat hindi siya nagko-confess. So, pinakita rin po sa atin dito yung kahalagahan ng katapatan at yung transparency sa ating relasyon sa Diyos. Wala naman dapat po tayong natakot. Minsan, dahil all-knowing si God, sa ibang tao nakakatakot yun. But you know, yung comfort na dala ng katotohanan na alam ng Diyos. Kasi nakatuon minsan tayo doon sa maling ginawa, pero ang God kita yung bakit mo nagawa yun. Yes, hindi niya ito-tolerate yung maling kasalanan, but God is so gracious, so merciful, na alam din niya yung kahinaan mo. Alam din niya yung kahinaan natin. Kaya, minsan, kaya tayo natatakot mag-confess is because nakatuon tayo sa kasalanan. But remember, God sees everything. Even yung the deepest secret ng ating mga puso. Alam niyo ng Panginoon. So we need to be transparent. We need to be honest sa ating Panginoon. Opo? Yan. Kaya, if you want na maging maginhawa sa ating buhay, emotionally, physically, confess our sins to God. Ikatlong bahagi, sa talatang 1 at 10 hanggang 11, makikita natin na yung blessings ng forgiveness. Ang pagpapala ng mga taong pinatawad ang kanilang mga kasalanan. Ano pong sabi doon sa verse 2? Sabi po doon, mapalad, blessed. Mapalad ang taong pinatawad na ang kasalanan. Ano po yung blessings doon? At pinatawad na rin ang kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinararatangan sa harap ni Yahweh, hindi siya naninlang. Ibig sabihin, katunayan itong talatang 1 at talatang 2 ng sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay lumilimot sa ating mga kasalanan. Po, binabaon, itinatapon niya ito sa pinakamalalim na dagat. Po, bakit? Sabi, hindi tayo pwedeng paratangan. Di ba nakakatakot yung haharap ka sa husgado na alam mong meron kang ginawa na kahit anong galing ng iyong abogado, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Well, mga kapatid, dapat po, if we don't want somebody na mag-accuse us, the devil, he is an accuser. Kung ayaw po natin na maakusahan tayo sa harap ng Diyos, unahan na natin ang confession. Maging sa batas ng tao, merong lighter yung sentence o yung judgment o yung parusa sa mga tao na umamin na agad sa kanilang kasalanan. Ano po? Pero higit pa doon ang binibigay ng Panginoon. Yung mga pagpapala na yun, higit pa doon. Ano po? Kaya dapat po makita natin na mayroong blessings kapag tayo ay nag-confess at tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Sabi sa verses 10 to 11, labis na magdurusa ang taong masama, ngunit ang tapat na pag-ibig ni Yahweh ang mag-iingat sa sino mang nagtitiwala sa Kanya.
ipagtiwala natin sa Panginoon. Kahit pa nakakaya sa harap ng Diyos, ipagsasanggalang naman tayo ng Panginoon. Hindi lahat ng tapat kay Yahweh, magalak na lubos. Merong kagalakan dahil sa taglay niyang kabutihan. Sumigaw sa galak ang lahat ng sa kanya'y sumusunod. You see, if you can just yung kwento kaninang bata, if you can just see yung kanyang mukha hanggat hindi niya nako-confess sa lola niya, and then nung matapos niyang i-confess ito, makikita natin yung kasiglahan ng bata sa kanyang mga mukha. Ganyan din po, yung tayo panahon na impit, parang nagtatago. Then after na maisiwalat natin sa Panginoon, hindi naman kailangang isiwalat sa Facebook yung nagawa mong kasalanan. Just confess it to God, and if you have wronged someone, yung humingi ng sorry at pagpapatawad sa tao na yon. And then, ito, biglang-bigla na ikaw ay makapagpupuri. Meron po isang totoong pangyayari sa isang kapatiran. Yung pastor ay nakikita niyo kapatid na luha ng luha during the worship. Ano po? So sabi niya, wow, nahipo ang kapatid ng Santong Espiritu. Pero na matapos ang service, kinausap niya yung kapatid. Sabi, pwede mo bang ibahagi kung bakit ikaw ay iyak ng iyak during our worship service? Sabi niya, ikaw ba ay tuwan-tuwa dahil ikaw ay nakapagpupuri sa Panginoon? Alam niyo po, nagulat yung pastor sa sagot ng babae, sapagkat ang sabi ng babae. Sa katotohanan po, pastor, baliktaran ang dahilan kung bakit nang sinabi niyo kung ba't ako ay iyak ng iyak. Iyak po ako ng iyak dahil hindi ako makapagpuri sa Diyos. Wow. Hindi daw siya makapagpuri dahil meron siyang maling kaisipan about forgiveness. Iniisip niya na hindi siya mapatawad ng Diyos. Iniisip niya na hindi niya mapatawad yung mga tao na nagkamali sa kanya. At may malalim na kadahilanan. But you know, after sharing nung pastor at ng babaeng ito, at naunawaan niya yun, nag-confess siya sa Panginoon, and in that moment, lumabas yung totoong pagluha para sa kabutihan ng Panginoon, para sa pagkapatawad. That is the blessing of forgiveness. Amen? Yung ang bigat-bigat, kita niyo yung babaeng sa John chapter 4, na ang dami naging asawa at yung kinakasama niya ngayon, hindi niya asawa. Tapos, yung very gloomy yung pakipag-usap niya sa Panginoon, puro doubt. Ba't nung maunawaan niya na si Kristo yung Mesias, na si Jesus yung Messiah, nawain niya yung pinakamahalagang bagay sa buhay niya noong panahon na yun. At yun siyempre yung banal. At siya ay umalis at pinagsabi niya, natagpuan ko ang Kristo. Natagpuan ko ang Kristo. Alam po natin ito. Yung ganito mga bagay ay naunawaan natin yung kagalakan na bunga ng tayo ay pinatawad ng Panginoon. Sabi nga ng Bible, you turn my mourning into joy. Amen? You turn my mourning into joy. Pinala mo, pinawin mo ang aking pagdadalamhati at pinalitan ito ng kagalakan. Yan po ang kagandahan that when we confess our sins before God at tinanggap po natin ang kapatawaran. Wait lang po Pastor Nilo, excuse lang po. Pastor Ami. Nakikisuyo po ako sa mga naka-open po ng mic para po hindi ma-distract po yung ating pong mensahero. Amen po. Thank you po. Amen. Thank you po. So, ano yung ating application po dito sa aming mga teachers, yung application, and mabigat yung Tagalog, paglalapat. Yan. Pero ngayon tinatanggap ng word application. So una, kilalanin natin yung bigat ng hindi pinatatawad na kasalanan sa iyong buhay. Kapatid, give it up to our God.
aminin natin to, walang, you don't keep rotten things in your closet. Di ba? Walang nagtatago ng mga bagay na bulok sa ating closet. Kaya din po sa buhay natin. Ano po? Hindi makatutulong sa health. Alam nyo, there are sicknesses na bunga ng pagpapabaya. Pwedeng gamutin yon ng mga gamot na nabibili. May mga sicknesses na dulot ng maling pamumuhay na lifestyle when it comes to our diet. But there are sicknesses brought about by sins or unconfessed sins in particular. Kaya po, wala pong pagdadalan sa atin yan, kundi kalungkutan. We will be sick, not just physically, but emotionally. Kaya pala, lagi tayong ligalig, kaya pala lagi tayong nanghihina. It's because there are sins na hindi pa natin na-confess at there are sins na o kung na-confess man, hindi man natin matanggap na tayo ay pinatawad na ng ating Panginoon. Kaya, siyasatin po natin. Ito po, sa awit na ito ni David ay at saka sa Psalm 51 ay sinabi niyang, likaan mo ako ng malinis na puso. Ano po? Likaan mo ako ng malinis na puso. Yan. Sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Sabi doon sa talatang 8. Ano po? Yun din, sabi sa Santiago 5:16, kaya nga, ipagtapat ninyo, confess your sins to one another. No? At ipanalangin nyo ang isa't isa upang kayo'y, ano daw po, gumaling. Yan. Upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. No forgiveness, no righteousness. Ano po? Because yung forgiveness nga, hindi may hiwalay sa confession. Kaya sabi ni kapatid na Santiago, ipagtapat ninyo ang inyong mga kasalanan. Search me, O God, sabi ni David. Psalm 51, maging sa Psalm 32, merong pahiwatig dito. Search me, O God, ano po, sabi niya, create in me a clean heart. Sabi po ni Haring David. And alay natin, yung pala yung magpapagaling sa matagal na nating karamdaman, maybe physically and even emotionally. Ano po? So, ikalawa, yakapin natin yung ginhawa at kalayaan na dulot ng pag-amin at kapatawaran. Sabi sa awit 51:7, at ako'y lilinisin mo sa hisop. At ako'y magiging malinis, ako'y hugasan mo at ako'y magiging mas maputi. Ano po? Kaysa tuyo o niebe sa ibang translation po. Ano po? I will be as clean as a snow. Kaya po, purihin po ang Panginoon. Dapat po nating tanggapin, ano po? At ma-realize yung ginhawa at yung freedom na dulot ng pag-amin at ng kapatawaran. Ano po? Kaya don't waste your energy, your time, na confess na natin po ito sa Panginoon. Alam niyo po, when we say confession at true repentance, tinatalikuran natin yon. Ano po yung maling bagay na yon. At mabigat yon, mahirap yon, pero mas mahirap na kimkimin ang isang bagay na yon. Okay? Then, magpakaligaya sa presensya at gabay ng Diyos na naghahanap ng kanyang pagtuturo at karunungan sa iyong buhay. Kita niyo po uli, babasahin ko uli yung verse 7, ikaw ang aking lugar ng kublihan, nililigtas mo ako sa kapahamakan. That's the blessing, ano po? May protection, may joy. Awitin ko ng malakas, pag-iingat mo at pagliligtas. Salvation. Those are the blessings of forgiveness. Kung sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan. Another blessing is, He will instruct us. He will guide us. Ano po? Tuturuan kita at laging
walang pang-unawa na upang sumunod lang ay hahatakin pa ng renda. Wow. Ito niyo po, napakaganda ng mga tao na naturuan sa salita ng Panginoon. Hindi na kailangang hatakin pa para sumunod sa salita ng Diyos. Sabi sa Zephaniah 3:17, nasa piling mo si Yahweh, enjoy the presence of God. We cannot enjoy His presence kung may unconfessed sins. Di po ba? So, nasa piling mo si Yahweh na yung Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Purihin po ang Panginoon. Siya ay magalak sa iyo, magagalak sa iyo, at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Wow. Ganyo po yun. From someone na laging takot na baka madiscover yung ginawa niyang mali. From someone na puno ng guilt dahil pakiramdam niya hindi na siya pinatawad ng Panginoon. No, hindi po. Remember na ang Diyos ay mapagpatawad. Siya po ay mahabaging Diyos, banayad sa pagkagalit. Ano po? Kaya purihin po ang Panginoon, mga kapatid, at nawa po ay patuloy nating pagbulay-bulayan ang mga salitang ito even after this gawain. Ano po? At makita po natin yung kahalagahan. Maybe tayo ang nangangailangan nito and maybe someone, i-share niyo po sa kanila na it is very liberating na kapag papalaya ang pagkukonfess at ang pagtanggap ng pagpapatawad. Amen? Purihin po ang Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po na ikaw ang siyang nagbigay ng wisdom sa amin. Salamat po na dinadala mo kami sa lugar na kung saan we can always enjoy your presence and we can always experience yung guidance, kagalakan, protection, and even salvation, Panginoon. Lalo-tigit yung salvation. Kaya salamat po, these are the blessings ng forgiveness. Kaya salamat po, turuan mo kami patuloy na huwag nang patagalin, huwag kimkimin ang mga kasalanan sa aming mga puso. It's one thing na nagawa na namin ito. Huwag na kaming pahirapan pa ni Satanas at ng mga kaaway at ng aming sarili na patatagalin pa namin bago pa namin ihingi ito ng tawad sa iyo. Humble us every day, Father God. Salamat po. Itong dalangin namin ng may pagpupuri sa iyong pangalan sa matamis na ngalan ng Lord si Jesus. Amen. Thank you po. God bless. And up to you po.